Dagundong ng kabayo, kislap ng sable sa ilalim ng araw ng taglagas. Mga lalaking sumasakay papunta sa kalaban, bandilang pumapaspas sa hangin at mukhang puno ng determinasyon. Ito ang larawang ginawang walang kamatayan sa tula at ipininta sa canvas, isang tagpo ng tapang na napakapuro na parang hinugis mula sa alamat. Ngunit sa likod ng tulang ito ay naroon ang usok ng mga baril ng Ruso, ang sigaw ng shrapnel at ang iyak ng mga namamatay na lalaki. Hindi ganito ang inaasahan para sa digmaang krimen. Dapat sana ay isang malinis at mapagpasang sagupaan ng mga makapangyarihang bansa, isang pagsubok para sa lakas ng Britanya, Pransya at Imperyong Ottoman laban sa mga ambisyon ng Rusong Tsarista. Makikinang ang mga uniforme, magagara ang mga palamuti at mataas ang biwang pandigma. Para sa mga opisyal na nag-aral ng mga labanan ni Wellington at Napoleon, ang paparating na kampanya ay nangangako ng karangalan at promosyon. Ngunit ang bigmaang sinalihan nila ay galing pa sa ibang panahon. Ang mga rifling musket ay pumapatay ng tao sa layong di maisip noong Waterloo. Sumabog ang mga shell at rocket sa ibabaw ng mga trinsera, punit ang mga katawan sa paraang di kayang ipinta ng sinumang pintor na humahanga sa kabayanihan. Kumalat ang typhus at kolera sa mga kampo ng digmaan tuwing nagyelo ang taglamig. At sa mamasa-masa at puno ng sakit na mga ospital ng Scutari, ang mga sugatan ay nakahiga sa dumi na mas tiyak na pumapatay kaysa sa anumang baril ng Ruso. Ito ay isang labanan na naganap sa hangganan ng dalawang magkaibang mundo. Ang luma ay nababalutan ng romantikong mga ideya ng kagitingan at ang bago ay isinilang sa usok, putik at bakal. Magwawakas ito na may mga aral na isinulat sa dugo at reforma, pati mga alamat na ayaw mamatay. May palamuti ang mga general sa sombrero at makukulay ang kasuotan ng mga sundalo, ngunit ang digmaan ay mag-aalis ng kinang sa bawat uniforme. Sa kasagsagan ng ika-20 siglo, ang pandaigdigang labanan ay hinubog ng mga alyansa, yaman at mga desisyon ng iilang pinuno lamang. Habang umuusad ang kalagitnaan ng ika-19 na siglo, ang Imperyong Ottoman na matagal nang nagsilbing panangga sa pagitan ng Europa at Asya ay nasa bingit ng hindi na maibabalik na pagbagsak. Nung una, ipinagmamalaki nito ang makapangyarihang hukbo at pagiging Panginoon ng kalakalan sa Mediterranean. Ngunit pagsapit ng dekada, 1850 ito ay humina, baon sa utang, nabigo sa reforma, nahati dahil sa nasyonalismo sa Balkan at Levant at di na nakasabay sa industrialisadong Europa. Ang kanilang militar na dating nakasentro sa piling korpong Janissary ay nawala ng disiplina at pondo. Ang kanilang ekonomiya ay napag-iwanan ng ang mga rutang pangkalakalan sa Atlantiko ay nagbago ng pokus ng ekonomiya palayo sa mga daungan ng Ottoman at ang kanilang populasyon ay halos hindi lumago kumpara sa mabilis na pagdami ng populasyon ng Rusya. Ang mga ito ay palatandaan ng imperyong malapit ng bumagsak, kaya tinawag ang Imperyong Ottoman na may sakit na tao ng Europa. Kahit may mga reformang tanzimat simula dekada 1830 para gawing moderno ang imperyo, kulang pa rin ito sa yaman para maibalik ang tiwala ng mga tao. Kinailangang mangutang sa labas para mapanatili ang hukbo at hukbong dagat habang nanatiling kulang ang kakayahan sa industriya. Habang humihina ang kontrol ng Ottoman, nadnais ang mga makapangyarihang bansa sa Europa sa natitira nitong teritoryo. Ang paghina ay naging suliraning pampolitika na tinawag ng mga diplomat na Eastern Question. Kung bumagsak ang Ottoman, sino ang susunod na mamumuno? Nakita ni Tsar Nicholas I ng Russia ang pagkakataong yon. Ipinahayag niya ang layunin na protektahan ang mga Orthodox na Kristiyano sa ilalim ng Ottoman at humiling ng higit pang impluwensya. Nagkaroon ng alitan sa Jerusalem ukol sa kontrol ng mga banal na lugar ng Kristiyano. Sa ilalim ni Napoleon III, iginiit ng Pransya ang pribilehiyo ng Katoliko habang pinrotektahan ng Rusya ang interes ng Orthodox.
Noong 1852 nang bigyan ng sultan na mas malaking karapatan ang Pransya, nagalit ang Rusya at ipinadala si Prinsip Menshikov para igiit ang proteksyon ng mga Orthodox, ngunit tinanggihan ito ng sultan. Noong Hulyo 1853 tumawid ang mga tropang Ruso sa mga prinsipalidad ng Danubia, Moldavia at Wallachia, mga rehiyong sakop ng Ottoman upang ipatupad ang proteksyon sa mga Orthodox at gamitin ang kanilang diplomatikong kalamangan. Sumunod ang mga buwan ng tensyosong diplomasya hanggang formal na nagdeklara ng digmaan ng Imperyong Ottoman noong Oktubre 4, 1853. Nagbigay sila ng ultimatum na 15 araw para umatras ang Russia bago simulan ng opensiba, umaasang magdudulot ng suporta mula Europa at tutulong laban sa kaguluhan sa bansa. Pagkatapos ng deklarasyon, agad naglaban ang mga puwersa ng Ottoman sa Danube at tropang Ruso sa maliliit na sagupaan tulad sa Altanica. Nagkaroon ng mahalagang pagbabago ang labanan sa dagat. Noong Nobyembre 30, 1853 inatake at winasak ng Russian Black Sea Fleet ang isang Ottoman squadron na nakadaong sa Sinop. Pinalubog nila ang mga frigate, korbeta at transport gamit ang mga kanyon na tinuring ng Britanya at Pransya bilang masaker, kung saan halos 2,000 Ottoman na mandaragat ang namatay. Ang labang ito ang unang malaking sagupaan matapos ang opisyal na deklarasyon ng digmaan at nagbigay ng malinaw na dahilan para sa panghihimasok ng mga kanluranin. Mabilis nagalit ang opinyong publiko sa Britanya at Pransya. Tinawag ng mga headline na barbariko ang kilos ng mga Ruso at naghanda ang mga pamahalaan sa malawakang pakikilahok. Noong unang bahagi ng 1854 naglabas ng ultimatum ang Britanya at Pransya na inuutusan ng mga Ruso na umatras mula sa mga prinsipalidad. Dahil walang sumunod, nagdeklara ng digmaan ang bawat isa noong Marso. Ang Britanya ika-27, Pransya ika-28. Malawak ang geostrategic na pagkabahala sa mga pinunong Briton ayon kay Lord Palmerston. Hindi nakikipagdigma ang Britanya para iligtas ang sultan, kundi pigilan ang mga Ruso na makuha ang Constantinople at kontrolin ang mga kipot. Ang mga ito ay mahahalagang daanan patungong silangan at sa hiyas ng Britanya, ang India. Ang tagumpay ng Rusya sa Balkans at Black Sea ay nagbanta sa balanse ng kapangyarihan matapos ang panahon ni Napoleon at sa pandaigdigang kalakalan ng Britanya. Samantala, umiwas ang Austria at Prussia sa direktang militar na pakikialam, ngunit sinuportahan ang posisyon ng Anglo-Pranses. Nagbigay ang Austria ng diplomatikong presyon sa Rusya para umatras at sinakop ang mga prinsipalidad noong kalagitnaan ng 1,800 at 54 pinatatag ang harapan ng Ottoman at pinanatili ang interes nito sa Danube. Sa ganitong estratehikong konteksto, ang kaharian ng Sardinia-Piedmont ay gumanap ng hindi lantad ngunit mahalagang papel. Nakita ni punong Ministro Cafor ang pagkakataon. Sa pagpapadala ng 10 hanggang 17,000 sundalo para suportahan ng alyado, nakuha ng Piedmont ang diplomatikong kapital sa Kongreso ng Paris at simpatya ng Pransya para sa pagkakaisa ng Italya. Bagamat maliit ang saklaw, ipinakita ng pakikilahok ng Sardinia ang pagbabago sa mga alyansa na umalingaw sa geopolitikal na tanawin ng siglo. Magsimula ang putukan sa Crimea, pumili na ng panig ang mga pangunahing kapangyarihan ng Europa. Ang nagsimula bilang isang panrehiyong labanan, isang imperyong humihina, isang relihiyosong tensyon at mga ambisyon ng isang tsar ay lumawak at naging halos kontinental na digmaan. At kahit na ang mga labanan na darating ay isasagawa gamit ang mga watawat at formasyon ng isang lumipas na panahon, nagsisimula ng magbago ang tunay na muka ng digmaan. Ang kampanya sa Crimea ay sumisimbolo sa mabagal at masakit na paglipat mula sa mga manyobra noong panahon ni Napoleon patungo sa mga unang palatandaan ng industrialisadong digmaan. Matapos mawasak ang hukbong dagat ng Ottoman sa Sinop, naghanda ang Europa sa digmaan. Lumampas na sa diplomasya ang Pransya at Britanya, determinado silang parusahan ang walang habas na agresyon ng Rusya. Noong Marso, 1854 formal na nagdeklara ng digmaan ng dalawang bansa at pumasok ang kanilang hukbong dagat sa Dagat Itim. Ang layunin ng mga alyado ay iwasan ang malawakang pananakop sa Rusya na itinuturing na hindi praktikal at delikado sa politika. Itutuon nila ang puwersa sa Sevastopol, tahanan ng hukbong dagat ng Rusya sa Dagat Itim, pangunahing puwersang pandagat at sandigan ng kapangyarihan ng Rusya sa timog.
Mula sa Sevastopol, direktang mababantaan ng mga Ruso ang mga teritoryo ng Ottoman, kabilang na ang mahalagang mga kipot ng Bosphorus at Dardanelles. Sa pagtutok sa Sevastopol, maaring alisin ng mga alyado ang banta ng hukbong dagat ng Rusya, pahinain ang prestiyo at impluwensya nito sa Balkans, piliting makipag-usap ang Rusya at protektahan ang integridad ng Imperyong Ottoman. Ang mga alyado ay unang nagtipon sa teritoryo ng Ottoman, partikular sa Varna, kung saan noong tag-init ay nakapagtipon sila ng mahigit 60,000 sundalo pangunahin mula sa mga Pranses at Briton, ngunit kasama rin ang libu-libong sundalo ng Ottoman. Ngunit ang malaking bahagi ng kampanya ay nasira na agad sa simula pa lang dahil sa kawalan ng organisasyon. Habang umaalis ang ekspedisyon sa daungan, naging lantad ang kakulangan sa pagpaplano. Noong Setyembre 14, 1854 sinimulan ng hukbong dagat ng mga alyado ang mahirap na pagdaong sa Calamita Bay, Crimea, na kalaunan ay tinawag na Calamity Bay. Ang mga Pranses na mas handa ay agad bumaba ng barko sa silungan, habang ang mga Briton ay lumusong sa dalampasigan sa gitna ng malalakas na alon at ulan. Sa halip na tahimik na daungan, inakala ng mga Briton na may laban, kaya inuna nilang ilapag ang impanterya na hindi naman naging malaking problema. Nang dumating ang bagyo, sinubukan nilang ibaba ang kabalyerya at supply, ngunit nauwi ito sa magulong sakuna. Habang hirap silang maglakad sa magulong alon, maraming kabayo ang nalunod, nabasa ang mga kadamitan at uniforme, at ang mga tolda ay canvas lang na walang higaan. Dumating ang mga Briton na walang maayos na transportasyon o unit para sa bagahe, kaya umasa na lang ang mga sundalo sa mga karitong nakuha sa paligid at tulong ng mga komunidad ng Tatar. Ilang araw bago naipon kahit kalahati ng kinakailangang mga kariton, kaya napilitan ng maraming sundalo na buhatin ng pagkain, bala at gamit nila ng ilang araw. Noong Setyembre 11 matapos silang ayusin sa dalampasigan, nagsimula ang alyado sa martsa papuntang Sevastopol. Nagmartsa ang mga Pranses sa kanan malapit sa dagat, suot ang asul na uniforme na kakaiba sa pulang kasuotan ng mga Briton, habang kasabay nilang umuusad sa timog ang kanilang mga barko. Naharap sila sa unang pagsubok sa labanan sa Alma. Dito, nalampasan ng Briton at Pranses na impanterya ang mga posisyon ng Ruso sa ilog, nagdulot ng matinding kaswalti at umatras ang kalaban. Nakabatay din ang tagumpay na ito sa mga bagong sandata. Ang mga rifleng mini ng mga Pranses at mga ripladong musketong Enfield ng Britanya na padron na 1,853 ay nagbigay ng napakalaking dagdag sa layo at katumpakan kumpara sa mga baril na makinis ang loob na ginagamit pa rin ng maraming unit ng Ruso. Sa Alma, iniulat na ang mga British Guards ay nagpaulan ng sunod-sunod na putok na nagwasak sa mga formasyon ng Ruso bago pa sila makalapit gamit ang kanilang mga bayoneta. Sa kabila ng tagumpay, napalampas ng alyado ang isang mahalagang pagkakataon. Sa halip na gamitin agad ang kanilang kalamangan at sakupin ang Sevastopol, pinili nilang lampasan ng lungsod sa tagiliran at kubkubin ito mula sa timog. Ang paghintong ito ay nagbigay sa mga Ruso ng mahalagang oras upang mapabuti ang kanilang depensa. Pinili ng mga commander ng alyansa na unahin ang pagsakop sa mga kalapit na daungan. Pinili ang Balaklava bilang base ng supply ng mga Briton, habang sinakop ng mga Pranses ang mas malaking daungan ng Kamesh na kalaunan ay naging abalang sentro ng lohistika na may mga tindahan, bar at mga bodega. Kalaunan, tinawag ng mga historiador na maling estratehiya ang pagpili ni Field Marshal Lord Raglan ng mga Briton sa Balaklava. Wala itong sapat na lalim para sa pagdaong at lantad ang mga gilid nito, kaya naging mahina at madaling atakihin ang kanilang mga linya ng supply. Dumami agad ang problema sa supply. Noong Nobyembre, isang malakas na bagyo sa Balaklava Harbor ang sumira sa 30 barko na marami sa mga ito ay may kargang damit at supply para sa taglamig. Ayon sa mga opisyal medikal ng Britanya, maraming lalaki ang nagyelo, nagutom at nagkasakit ng disenterya at kolera sa marurupok na tolda. Noong taglamig na yon, mas maraming sundalo ang namatay sa sakit at lamig kaysa sa bala ng Ruso. Samantala, ang ugnayan ng punong himpilan at unahan ay nakaasa sa bagong kabit na linya ng telegrapo, isang makabagong paraan ng pamamahala at pagkontrol. Hindi pa ganap na naitatayo ang mga riles ng tren, pero sa unang bahagi ng 1,855 matatapos ng alyado ang Grand Crimean Central Railway mula Balaklava hanggang mga linya ng pagkubkob na magbabago sa lohistika ng matagalang pagkubkob.
Noong Oktubre, nagsimulang maghukay ng trinsera at magtayo ng posisyon ng artilyeriya sa timog ng Sebastopol ang mga ininyero ng alyado na nagpasimula ng pinakamadilim at pinakamatagal na bahagi ng digmaan, ang pagkubkob sa Sebastopol. Ipinakita na ng unang mga yugtuan ng kampanya ang paulit-ulit na problema sa pagpaplano, supply, padalos-dalos na desisyon ng mga komander at isang digmaang nasa pagbabago, hindi na Napoleonic pero hindi pa industrial. Habang naghuhukay at naghahanda ang mga alyado para sa digmaang trinsera, malinaw na kailangan ng tiyaga, pag-angkop at mahusay na organisasyon ang kampanya. Habang tumatagal ang pagkupkob sa Sevastopol sa ikalawang buwan nito, ang tahimik na pagkakatigilan sa Crimean Peninsula ay biglang nabasag ng isang biglaang pagsiklab ng karahasan noong ika-25 ng Oktubre. Ang labanan sa Balaclava ay isa sa pinakatanyag at pinakamalungkot na labanan ng digmaang Crimean kung saan ang malas na pagsalakay ng Light Brigade ay nagukit ng araw na ito sa kasaysayan at imahinasyon ng marami. Nagsimula ang araw sa opensiba ng mga Ruso. Para guluhin ang pagkupkob ng alyado, inatake ng puwersa ni General Liprandi ang base ng Briton sa Balaclava. Layunin na lang sakupin ang estratehikong posisyon at bantaan ang mahalagang linya ng supply mula sa baybayin hanggang sa unahan. Sa simula ng labanan, nasakop ng mga Ruso ang sunod-sunod na redoubt ng Ottoman, kaya nang padala ng mga Britong kumander ng kabalyerya para patatagin ang linya. Isa sa mga unit ng kabalyerya na nakatalaga malapit ay ang Light Brigade na pinamumunuan ni Major General James Brudenell, ang ikapitong Earl ng Cardigan. Ang Light Brigade, binubuo ng magaang at mabilis na mga mangangabayo na armado ng sabel at karbin, ay angkop sa pagmamanman at pagtugis ng nagkawatak-watak na kalaban, hindi sa direktang pagsugod sa pinagtibay na linya ng kanyon. Dahil sa mga sunod-sunod na hindi pagkakaunawaan, ipinadala sila sa misyong iyon. Sa gitna ng kalituhan, nagbigay ng malabong utos si Lord Raglan, punong komandante ng mga Briton. Nag-alala si Lord Raglan na baka kunin ng mga Ruso ang kanyon sa mga redoubt, kaya nag-utos siya, quote, Lord Raglan. Gusto ni Lord Raglan na mabilis na sumulong ang kabalyerya, habulin at pigilan ang kalaban na kunin ang mga kanyon. Wakas ng CP. Dumaan ang utos mula sa hepe ng kawani na si General Eyre kay Lord Lucan na komander ng kabalyerya at inabot kay Cardigan. Walang naglinaw kung aling kanyon ang tinutukoy. Si Raglan mula sa gulod ay tanaw ang mga kanyon sa mga redoubt. Ngunit sina Lucan at Cardigan na nasa lambak ay ang nakikita lang ay ang matibay na artilyera ng mga Ruso sa harap nila. Nang tanungin, iniulat na basta na lang kumaway si Kapitan Nolan patungo sa lambak, kaya lalong pinaniwalaan na kailangan ng direktang pagsalakay. At doon nagsimula ang kilalang-kilalang pagsalakay papasok sa tinaguriang lambak ng kamatayan. Napapaligiran ang lambak ng mga kanyon ng Ruso sa magkabilang gilid at may baterya ng kanyon sa harapan. Habang sumugot ang Light Brigade, sinalubong sila ng malalakas na putok ng kanyon mula sa tatlong direksyon. Maraming kabayo ang bumagsak at sundalo ang namatay bago makarating sa linya ng kalaban. Sa kabila nito, narating pa rin ng mga kawal ng kabalyeriya ang linya ng kanyon ng mga Ruso kahit na napakahirap at nakipaglaban sila sa mga tagaputok ng kanyon sa mabagsik na labanan ng mano-mano, pinatay ang marami at pansamantalang nasakop ang ilang piraso ng artilyeriya. Ngunit napakalaki ng naging kapalit. Dahil walang suporta o karagdagang puwersa, hindi na kayang panatilihin ng kabalyeriya ang kanilang posisyon. Muling nagtipon ang mga sundalong Ruso at artilyeriya at nagpaputok, kaya napilitan ng mga nakaligtas na magpaikaykang bumalik sa mismong dinaanan nilang putukan. Natapos ang lahat sa loob lamang ng ilang minuto. Sa mahigit 600 nakalalakiang lumahok sa pagsalakay, tinatayang 110 ang napatay, mahigit 160 ang nasugatan at 375 kabayo ang nawala. Mas mababa sa kalahati ng puwersa ang nakabalik na walang sugat. Kasama sa mga nasawi ang opisyal at karaniwang sundalo, karamihan ay mula sa mga may-ari ng lupa sa Britanya. Ang pagsalakay ng Light Brigade ay isang taktikal na kapalpakan, ngunit ito ay naging mas sigit pa sa isipan ng publiko. Ang tula ni Alfred Lord Tennyson na inilatala ilang linggo matapos ang labanan ay nagbigay buhay sa kabayanihan at tatag ng mga kawal kabalyero.
Nagpapakita ang kanyang taludtod ng larawan ng marangal na sakripisyo sa harap ng hindi maiiwasang pagkawasak. Malawakang binasa at binigkas ang tula, humubog ito sa pananaw ng mga Briton na ang digmaan ay kagitingan at karangalan kahit may pagkakamali. Ang kanyang tula, The Charge of the Light Brigade, ay ganito: Kalahating liga, kalahating liga, kalahating liga pasulong. Lahat ng 600 ay sumakay sa lambak ng kamatayan. Sulong, Light Brigade, sumugod para sa mga kanyon, sabi niya. Sa loob ng lambak ng kamatayan, sumugod ang 600. Abante ang Light Brigade. May isa bang nangamba? Hindi, kahit alam ng mga sundalo na may nagkamali. Hindi nila tungkulin na sumagot, hindi nila tungkulin na magtanong kung bakit. Tungkulin lang nila ay kumilos at mamatay. Sa lambak ng kamatayan, sumugod ang 600. Kanyon sa kanan nila, kanyon sa kaliwa nila, kanyon sa harap nila, sabay-sabay na pumutok at kumulog. Binulabog ng bala at granada, matapang at mahusay silang sumugod. Sa bunganga ng kamatayan, sa bibig ng impyerno, sumugod ang 600. Kumislap ang kanilang mga hugot na sable habang umiikot sa hangin at tinataga ang mga kanyonero. Sumugod sa kalaban habang ang buong mundo nagtataka. Sumugod sa usok ng kanyon, tuluyang binasag ang kanilang linya. Nanginig ang mga Kosako at Ruso sa bawat hagupit ng sable, wasak at nagkahiwa-hiwalay. Pagkatapos ay bumalik sila, ngunit hindi lahat. Hindi ang buong 600. Kanyon sa kanan nila, kanyon sa kaliwa nila, kanyon sa likod nila, sabay-sabay na nagpaputok at kumulog. Binagyo ng bala at mga punglo ng kanyon habang bumabagsak ang kabayo at bayani. Sila na lumaban ng buong tapang ay nakalampas sa bunganga ng kamatayan, bumalik mula sa bibig ng impyerno. Iyon na lamang ang natira sa kanila, sa 600. Kailan maglalaho ang kanilang kaluwalhatian? O ang matapang nilang pagsugod, lahat ng mundo'y namangha. Paranggalan ang kanilang pagsugod, paranggalan ang magaan na brigada. Marangal na 600. Wakas ng sipi. Para sa mga nakaranas nito, ang pagsalakay ay mapait at malagim na alaala. Si Sergeant William Butler, 29 na taong gulang noong pagsalakay, ay nagkwento tungkol sa kaguluhan at patayan. Sabi niya, uminit ang dugo ko at ginusto kong lumapit sa kalaban. Bala at mga punglo ng kanyon ay nagmumula sa lahat ng direksyon. Kaming ilan na nakarating sa mga kanyon, kasama ko, ay nagputol at nagwala na parang baliw at nagtagumpay kaming maagaw at hindi mapagana ang mga iyon. May narinig kaming tunog na inakala kong senyas ng pagtitipon o pag-atras, kaya nagsama-sama kami. Pero mas mahirap bumalik dahil may rehimentong humarang at binubomba kami ng kanyon. Inatake ako ng 2 Kosako, nilabanan ko ang isa sa kanan at napatumba, habang ang isa pa ay sumugod at tinamaan ng ilong, baba at kamay ko na may hawak ng renda. Hindi na siya nakapanaga pang muli dahil iniwan ko siyang nakadapa sa lupa. Wakas ng sipi, ipinapakita ng kanyang mga salita ang masalimot na halo ng takot, tungkulin at determinasyon na naglarawan sa pagsugod ng Light Brigade. Ipinakita ng mga pangyayari matapos ang Balaklava ang malalaking kakulangan sa pamumuno at komunikasyon ng militar ng Britanya. Matapos ang pagsugod, nagsimula ang sisihan. Sinisi ni Raglan si Lucan. Sinisi ni Lucan si Cardigan. Si Cardigan na nakalabas ng lambak ng hindi nasaktan ay sinisi ang lahat ng iba pa. Ang insidente ay sumisimbolo sa kagitingan ng mga Briton at sa sistemang militar na naparalisa dahil sa mahinang komunikasyon at luma ng doktrina. Sa kabila ng trahedya, pumukaw sa imahinasyon ng publiko ang tapang ng mga kawal ng kabalyerya. Nang magsimula ng maipadala ang balita mula sa harapan pabalik sa London sa loob ng ilang araw gamit ang telegrapo, ang pagsalakay ng magaan na brigada ay naging isa sa mga unang pandaigdigang kaganapan ng digmaan na tinutukan ng media. Ang mga pahayagan, salaysay ng mga saksi at tula ni Tennyson ay nagpatibay na ang mga nasawi ay naalala hindi lang bilang biktima ng pagkakamali, kundi bilang mga bayani. Sa konteksto ng digmaang Crimean, hindi nagbago ang pagkubkub sa Sevastopol dahil sa labanan sa Balaklava. Sa halip, nauwi ito sa isang tactical na tabla na walang malinaw na panalo sa alinmang panig.
Kahit na ipagtanggol ng British at mga kaalyado ang supply base sa Balaclava, nawala pa rin sa kanila ang ilang mahalagang posisyon ng depensa na nakatanaw sa daungan. Habang nagpapatuloy ang pagkubkub sa Sevastopol sa gitna ng matinding taglamig at pambobomba, nanatili sa alaala ang Oktubre na pagsalakay, isang alingawngaw ng kabayanihan sa gitna ng lumalaking anino ng industrial na digmaan. Noong Oktubre 1854 na paligiran na ng kaalyado ang timog na daan papuntang Sevastopol at nagsimulang maghukay ng mga trinsera para sa pagkubkob. Mula simula, pinahirapan ang pagkubkob ng maling pamamahala, hindi pagkakaunawaan at matinding pagdurusa. Hindi sapat ang kanilang paghahanda para sa totoong kalagayan ng pangmatagalang operasyon. Ang Balaclava, pangunahing daungan ng supply ng mga Briton, ay maliit na baryo ng mangingisda at hindi handa sa napakaraming padala ng tao, hayop, bala at pagkain. Guminhawa ang kalagayan ng mga Pranses dahil sa mas malaking daungan sa Kamiyas, pero nagpatuloy pa rin ang kaguluhan at naiwan ng ilang araw ang mga supply sa tabing dagat. Napakapayak na mga pasilidad medikal at libu-libong sugatan ang nagdusa sa maruruming kalagayan. Upang ipakita ang masamang kalagayan, inilarawan ng manunulat at historiador na si Christopher Hibbert ang Balaclava sa kanyang librong, Ang Pagkawasa kay Lord Raglan, isang trahedya ng digmaang Crimea. Sipi sa pantalan, karimarimarim ang kaguluhan. Ang mga bunto ng uling ay nakapatong sa mga punit na sako kung saan tumatagas ang harina na buo-buo at basa. Ginawang tuntungan sa putikan ang balot ng damit. Ang mga sirang kahon, nabubulok na karne, mga kahon ng bala, libu-libong tulos ng tolda at mga piraso ng kahoy na barong-barong ay basta-basta na lang itinambak sa mga imbakan o sa kalsada. May mga lalaking nakaupo at naninigarilyo sa ibabaw ng mga bariles ng pulbura. Nakakasuka ang amoy. Nagkalat ang mga daga at askal sa lahat ng dako. Ang mga sundalong Turko, may sakit at gutom ay natumba at namatay sa kalsada. Ang mga barong-barong sa maliit na bayan na ginawang mga ospital ay siksikan hanggang sa pintuan o mas tamang sabihin hanggang sa mga piraso ng putikang nabubulok na lona na nakasabit sa mga pintuan. Kung saan ang mga mahihinang ungol ay maririnig mula sa mabahong dilim sa loob, ngunit binabaliwala lang ng mga nagdaraan, sanay na sa sakit, dumi at kamatayan. Wakas ng sipi. Sa pagdating ng taglamig sa Crimea, kinaharap ng alyado ang matinding depensa ng Ruso at bagsik ng kalikasan. Ang malakas na ulan ay nagpalubog sa mga kalsada sa putik at ang malamig na hangin ay dumaan sa mga tent na butas-butas na o wala ng takip. Maraming sundalo ang walang maayos na makakapal na Amerikana o kahit mga bota. Halos hindi madaanan ang kalsada mula Balaclava patungo sa unahan ng labanan, kaya naputol ang mahalagang supply. Sa pinakamalala, naubos ang pagkain ng kabayo, sunod-sunod na namatay ang mga kabayo at nagutom ang mga buong dibisyon. Lumaganap ang kolera, disenteriya at tipus. Para sa marami, halata ang malupit na kabalintunaan. Ang kalaban sa Sevastopol ay hindi kasing delikado ng lamig, gutom at pagkabulok. Sa kabila ng pagdurusa, nagdurot ang pagkubkob ng malaking pagbabago sa pakikidigma. Hindi na ito ang panahon ng mabilisang galaw at matitinding pagsalakay ng kabalyera. Nagsimula na ang yugto ng nakapirming pakikidigma sa panahong industrial. Nagukay ang mga sundalo ng mahahabang trench sa lupa, umaabot ng milya-milya sa ilang lugar. Ang araw-araw na buhay ay nangangahulugan ng paulit-ulit na pambobomba, pagbaril ng mga sniper at malamig na pagkain sa mga hukay na puno ng tubig. Ang digmaan sa Crimea ay nagiging paunang larawan ng Western Front 60 taon bago ito mangyari. Samantala, sa loob ng Sevastopol, ang paglaban ng mga Ruso ay parehong mahusay at mabagsik. Sa ilalim ng pamumuno ng inhinyerong militar na si General Edward Totleben, ang lungsod ay ginawang isang makabagong kuta. Ang talino ni Totleben ay nasa kakayahan niyang iakma agad ang mga depensa ayon sa sitwasyon. Nang mapansin niyang walang silbi ang mga depensa na nakaharap sa dagat, nagtayo siya ng sunod-sunod na malalaking balwarte sa kalupaan, kabilang na dito ang Malakoff Redoubt at ang Great Redan. Ang mga kuta ay may mga kanyon at matapang na nilabanan ang walang tigil na pambobomba ng kalaban.
Bihasan ang mga tagaputok ng kanyong ng Rusya sa pagsagot sa putok ng kalaban habang gabi-gabi namang inaayos at pinapalalim ng mga batalyon ng manggagawa ang kanilang depensa. Maraming opensiba ng aliado ang sumubok na basagin ang pagkakabalaho. Noong ika-18 ng Hunyo, 1,855 naglunsad ang mga puwersang Anglo-Pranses ng isang malawakang pag-atake, ngunit ang pagsisikap ay napinsala ng mahinang koordinasyon. Naitaboy pabalik ang mga Briton sa Great Redan na may mabibigat na kaswalti habang nabigo ang mga Pranses sa pag-atake sa Malakov na makagawa ng malaking butas. Libo-libo ang namatay at nasugatan, ngunit kaunti lang ang naging resulta nito. Ang huling pagsugod ay naganap makalipas ng ilang buwan noong Setyembre, 8 nang matagumpay sa lakayin ng mas handang puwersa ng Pransya ang Malakov. Muling tinarget ng Britanya ang Redan, ngunit nabigo at nagtamo ng maraming kaswalti. Gayunpaman, naging mapagpasya ang pagkawala ng Malakov. Nang malaman ng pamunuan ng Rusya na di na kayang ipagtanggol ang Sevastopol, iniutos nila ang pag-atras sa kabila ng Luk. Sinunog ng puwersa ng Rusya ang mga supply ng hukbong dagat, pinasabog ang mga barko at iniwan ang katimugang kalahati ng lungsod magdamag. Ang mga puwersa ng alyado, pagod at ubos na ang lakas, ay pumasok sa wasak na labi ng dating pinakamapagmamalaking pantalan ng Rusya. Ang pagkubukob ay tumagal ng 11 malulupit na buwan na kumitil ng mahigit 120,000 buhay dahil sa labanan, sakit at gutom. Para sa Britanya, ito ay isang kampanyang nakapagpamulat na naglantad ng kakulangan sa lohistika ng militar, pamumuno at infrastruktura. Sa Pransya, hudyat ito ng muling pagbangon ng militar at isang malupit na paalala sa halaga ng bigmaan. Para sa Rusya, isa itong malaking psikolohikal na dagok na nagdulot ng pagdududa sa lakas ng hukbo ng Tsar at naglantad sa kabulukan ng burokrasya ng imperyo. Ngunit hindi pa katapusan ang pagbagsat ng Sevastopol. Magpapatuloy pa ang digmaan hanggang 1,856 kakalat sa mga bagong larangan at magdudulot ng mga bagong trahedya. Kahit humupa na ang usok mula sa wasak na burol sa paligid ng lungsod, patuloy pa rin ang tahimik na digmaan malayo sa unahang linya sa mga ward ng ospital militar na puno ng mga nilalagnat. Ito ang digmaan ng sugatan. Kampanyang hindi bala o bayoneta ang gamit, kundi wasak na katawan, sugat na may impeksyon at desperadong pag-aalaga. Sa gitna nito, nakatayo ang 2 kahangahangang babae na nagpabago sa mismong takbo ng makabagong medisina. Habang umaalinganggaw ang putukan sa mga burol ng Crimea, isang kakaibang digmaan ang nagaganap sa likod ng mga linya. Isang digmaan na hindi ipinaglaban gamit ang mga tabak o bala ng kanyon, kundi sabon, estadistika at malasakit. Sa mabahong mga pasilyo ng ospital ng Scutari sa kabila ng Bosphorus mula sa Constantinople, doon naging pinakamatagal na nanatiling simbolo ng digmaang Crimean si Florence Nightingale, isang huwaran ng reforma na ang impluwensya ay magtatagal ng higit pa sa mismong digmaan. Nang dumating si Nightingale sa Scutari noong Nobyembre 1854 hindi kaayusan at disiplina ang sumalubong sa kanya, kundi dumi at kawalang pag-asa. Ang ospital sa dating Turkish barracks ay puno ng sugatang sundalo mula sa labanan. Nagsisiksikan ang mga lalaki sa maruruming kutso na dayami, kadalasan walang malinis na benda o inuming tubig. Nakontamina ng dumi ang tubig, pinamumugaran ng mga dagang sahig at nananatili ang amoy ng gangrena at bulok sa hangin. Napakataas ng bilang ng namamatay sa mga sugatan, umabot pa ito ng mahigit 40% sa isang punto. Para kay Nightingale na nagsanay sa pag-aalaga sa Alemanya at may matinding pakiramdam ng tungkulin, ito ay hindi katanggap-tanggap. Sa tulong ni Sidney Herbert, ang kalihim ng digmaan at malapit na kaibigan, ipinadala siya sa silangan kasama ang isang grupo ng 38 nurse. Bagamat maraming lalaking doktor ng militar ang una ay tutol sa kanyang presensya, hindi natinag si Nightingale. Nagpatupad siya ng mahigpit na patakaran sa kalinisan, nilinis ang sahig, pinakuluan ang kumot, pinabuti ang bentilasyon at inihiwalay ang mga pasyenteng may nakahahawang sakit. Nang maisagawa ang mga gawaing ito, bumaba ng husto ang bilang ng namamatay sa Scutari, ayon sa ilang ulat ay umabot pa sa 2% lamang. Ngunit higit pa sa paglilinis ng sahig ang ambag ni Nightingale. Isa siya sa unang gumamit ng estadistikang datos para itulak ang reforma sa medisina.
Gamit ang mga makabagong diagram na kilala ngayon bilang polar area charts, ipinakita niya kung paano mas maraming sundalo ang namatay dahil sa mga sakit na maaaring maiwasan kaysa sa mga sugat na natamo sa labanan. Ang estadistika ng kamatayan na ipinakita niya ay nagbigay ng matibay na batayan para sa mga awtoridad ng militar at sa parlamento. Ang kalinisan ay hindi lamang usapin ng kaginhawaan, kundi ng kaligtasan. Sa ginawa niya, naitaguyod ni Nightingale ang pundasyon ng profesionalisasyon ng pag-aalaga sa Britanya. Pagbalik niya, tumulong siya magtatag ng Nightingale Training School for Nurses sa St. Thomas's Hospital sa London na lumikha ng makabagong modelo ng praktika sa nursing. Dahil sa kanyang trabaho, pinabago ng British Army ang kanilang medical at logistical na sistema, kaya't mas binigyang diin ang kalinisan sa kampo at organisasyon ng ospital sa mga sumunod na kampanya. Ngunit kung magtutuon lang tayo kay Nightingale, mapapalampas natin ang isa pang kahangahangang personalidad na naglingkod din sa Crimea, si Mary Seacole. Si Seacole, isang nurse at negosyante mula Jamaica, ay nagpunta sa lugar ng digmaan sa sariling pagsisikap matapos paulit-ulit na tanggihan ng British War Office ang kanyang aplikasyon na sumali sa opisyal na grupo ng mga nurse marahil dahil sa diskriminasyon sa lahi. Hindi siya sumuko, pinundohan ang sariling paglalakbay at nagtayo ng British Hotel sa Balaclava na naging klinika, kantina at pahingahan ng mga sugatan at pagod na sundalo. Di tulad ni Nightingale na sa ospital sa likuran nagtatrabaho, si Seacole ay madalas gamutin ang mga pasyente sa harapan, sumasama dala ang mga supply at inaalagaan ang mga sugatan kahit may putukan. Tinawag siya ng mga sundalo na Inang Seacole at marami ang itinuturing siyang kasing bayani ni Nightingale mismo. Gayunpaman, isang siglo pa ang lumipas bago nagsimulang makuha ni Seacole ang pagkilalang nararapat sa kanyang pamana. Sa ngayon, nararapat silang alalahanin bilang mga tagapanguna sa napabayaan na larangan ng medisinang militar. Sa isang digmaan na kinatampukan ng kapalpakan sa estratehiya at maling pamamahala sa politika, ang kanilang mga gawa ng malasakit ay nananatiling matibay na patunay ng dangal ng tao sa gitna ng kaguluhan. Habang ginagawa nila ang kanilang mga pagsisikap, syempre, nagpatuloy pa rin ang digmaan. Nagpatuloy ang pagbubukob sa Sebastopol. Ngunit malayo sa mismong labanan, sina Nightingale at Seacole ay nagsasagawa ng mas tahimik na revolusyon. Lumaban gamit ang malinis na tubig, matitibay na datos at matatag na determinasyon. At sa maraming paraan, ito ang digmaan, hindi ang nasa labanan na magbabago sa militar ng Britanya magpakailanman. Pagsapit ng tagsibol ng 1,856, halos 3 taon nang tumatagal ang digmaang Krimiano na nagpapahina sa lahat ng pangunahing kapangyarihang kasangkot. Ang Rusya na natalo sa Sevastopol at may bumabagsak na ekonomiya ay nahaharap sa lumalalang kaguluhan sa loob ng bansa. Ipinakita ng digmaan ang mga kahinaan sa kanilang infrastruktura, kulang sa riles ng tren, luma ang industriya at mabagal ang burokrasya. Tumataas ang kamalayan sa korte ng Rusya na ang digmaan ay maaaring magdulot ng pagbagsak mula sa loob. Ramdam din ng Britanya at Pransya ang bigat ng sitwasyon kahit may mga tagumpay sa labanan. Lalong nagiging negatibo ang opinyon ng publiko habang dumadami ang nasawi at nagiging mahirap bigyang katwiran ang gastos ng digmaan sa pera at buhay. Ang Imperyong Ottoman, kahit formal na panalo, ay umabot na sa hangganan ng kakayahan nito. Lubhang naubos ang hukbo at kabangyaman at ang lakas militar ay nakaasa na lang sa tulong ng ibang bansa. Dahil dito, nagtipon ang mga diplomatiko sa Paris noong Pebrero 1856 para talakayin ang kasunduang pangkapayapaan. Sa panig ng mga Ruso, handa si Tsar Alexander III na makipagkasundo. Namana niya ang trono matapos magkasipon si Tsar Nicholas at tumanggi sa gamutan na kalaunan ay namatay sa pulmonya noong Marso 1855. Bilang bagong Tsar, alam ni Alexander na maaring masira ang kanyang autoridad kung magpatuloy ang labanan bago pa ito magugat. Ang mga pamahalaan ng Britanya at Pransya sa kanilang panig ay sabik na makamit ang isang kasunduan na pipigil sa pagpapalawak ng Rusya nang hindi labis na isinasangkot ang kanilang sariling mga puwersa. Nilagdaan ang kasunduan sa Paris noong ika-30 ng Marso 1856 at formal nitong tinapos ang digmaan. Ang mga kondisyon ay ginawa para maiwasan ang pag-uulit ng labanan at inilatag sa mga sumusunod na paraan.
Idineklara ang Black Sea bilang neutral, isinara sa lahat ng barkong pandigma at kuta na nag-alis sa Russia ng kakayahan magpakita ng lakas pandagat sa reyon. Ibinalik ang mga prinsipalidad ng Danube sa ilalim ng kataas-taasang kapangyarihan ng Imperyong Ottoman na may garantiya ng otonomiya sa ilalim ng kolektibong proteksyon ng mga kapangyarihang Europeo. Formal na tinanggap ang Imperyong Ottoman sa Concert of Europe ay binigyan ito ng pwesto sa diplomasya ng mga makapangyarihang bansa. Sa praktika, simboliko lang ang pagkilalang ito at walang tunay na pagbabago. Sa papel, tila diplomatikong tagumpay ito para sa Britanya, Pransya at mga kaalyado nila. Napigilan ng Rusya na panatili ang balanse ng kapangyarihan at nanatili ang Imperyong Ottoman bilang panangga sa pagpapalawak ng Rusya. Pero hindi ganon kapinal ang aktual na kinalabasan. Hindi nilutas ng kasunduan ang mga tunggalian, pansamantalang pinatigil lang ang mga ito. Sa loob ng 20 taon muling ipapakita ng Rusya ang lakas sa Balkans at mawawalang bisa ang mga probisyon sa Black Sea. Para sa Rusya, ang pagtatapos ng digmaan ay kahihiyan ngunit mahalagang pagbabago rin. Sinimula ni Alexander Ikalawa ang isang programa ng mga reforma kabilang na ang pagpapalaya sa mga serf noong 1800 at 61 bilang tugon na rin sa mga aral ng digmaan. Hindi tiyak para sa Britanya ang resulta ng digmaan. Napigilan nito ang Rusya, ngunit kapalit nito ay naipakita ang sariling kahinaan ng militar nito. Nagkaroon ng panandaliang prestiyo ang Pransya habang ang mga Ottoman ay nanatiling umaasa sa tulong ng mga Europeo kahit na iligtas sa pagbagsak. Ang kasunduan sa Paris ay hindi gaanong isang kasunduang pangkapayapaan kundi isang pansamantalang paghinto lamang. Isang di mapakaling tigil putukan sa matagal na tunggalian ng mga imperyo. Tahimik na ang mga baril na yon, ngunit hindi pa rin nawala ang unos sa Europa. Matapos tumahimik ang mga baril noong 1856 para sa marami, ay tila naging isang hiwalay na labanan ang digmaang Crimean, isang matinding ngunit kontroladong sagupaan ng mga imperyo sa isang malayong sulok ng Europa. Sa totoo lang, ito ay digmaan na nag-iwan ng mahabang anino sa mga susunod na dekada. Ang mga aral na ibinigay nito at sa ilang pagkakataon ang mga alamat na nabuo nito ay umalingaw-ngaw hanggang sa mga larangan ng patayan ng ika-20 siglo. Nagbunga ng reforma ang digmaang Crimean kaya binago ng hukbong Britaniko ang supply, serbisyong medikal at pagsasanay ng opisyal habang nagsagawa si Alexander Setedon ng malawakang pagbabago sa Rusya. Ang mahahalagang aral ng digmaan tungkol sa pag-ubos ng lakas, panganib ng di malinang na pamumuno at kawalang saysay ng lumang taktika kontra makabagong lakas ng putok ay kadalasang bahagya o hindi natutunan. Sa militar, ang digmaang Crimean ay nagsilbing tulay sa pagitan ng dalawang panahon ng pagkakamali. Napanatili nito ang romantikong anyo ng panahon ni Napoleon gaya ng makukulay na uniforme, mga pagsalakay ng kabalyerya at mga general na namumuno sa kabayo. Unti-unting binago ng industrial na panahon ang larangan ng labanan. Ang mga baril na may guhit sa loob ay nagpalawak ng abot ng nakamamatay na putok at ginawang mas mapanganib o halos pagpapakamatay ang tradisyonal na harapang pagsalakay at mga pagsugod gamit ang bayoneta. Ang artillerya na dinadala ng tren at kayang magpatuloy na pambobomba ay nagbago ng mga pagkubkob tungo sa mahahabang patayan. Ang telegrapo ay naghatid ng utos at balita sa iba't ibang kontinente sa ilang oras imbes na linggo, kaya lumiit ang mundo ng diplomasya at pamumuno. Ang mga inobasyong ito ay lalo pang pagagandahin at dadamihan sa susunod na mga labanan. Ipinakita ng digmaang Boer na naganap sa dulo ng siglo kung paano nahirapan ang Britanya sa mga nakahukay na posisyon, malalayong putok ng rifle at logistical na hamon na makabagong kampanya. Noong sumiklab ang unang digmaang pandigdig noong 1900, naraan at 14 ang mga hukay ng rifle at palitan ng artilyerya sa Sebastopol ay tila pamilyar, ngunit ngayon ay mas pinalaki sa industrial na antas. Ang pagsasama ng lumang taktika at makabagong kapangyarihang nakamamatay sa digmaang Crimean ay nagbigay ng madilim na paunang sulyap sa mga pagkakabalaho at matinding pagkasawi sa kanlurang harapan. Mahalaga rin ipinakilala ng digmaang Crimean ang isang bago, ang makabagong digmaan sa media. Sa unang pagkakataon, naghatid ang mga war correspondent tulad ni William Howard Russell ng The Times ng matingkad at madalas hindi paborableng mga ulat diretso sa publiko. Ang kanyang ulat sa maling pamamahala ng supply, pagdurusa ng sundalo at kabayanihan ng mga taong gaya ni Florence Nightingale ay nagdulot ng galit at reforma sa kanilang bayan.
Ang digmaan ay isa sa mga unang nailarawan sa litrato, kung saan ang maingat na kuha ni Roger Fenton ay nagpakita sa publiko noong panahong Victorian ng piling, ngunit konkretong tanawin ng labanan. Ang pagsasanib ng pagbabalita at larawan ay lumika ng isang huwaran kung paano tatanggapin at minsan ay gagawing alamat ng publiko ang mga labanan. Kakaunti ang mga pangyayaring mas mahusay magpakita ng paggawa ng alamat kaysa sa pagsalakay ng magaan na brigada. Sa kabila ng malagim itong kinahinatnan, ang pangyayaring yon ay halos agad na ginawang walang kupas sa mga pinta at tuluyan. Ang mga tula ni Alfred Lord Tennyson ay nagpalit ng isang pagkakamaling nagbuwis ng maraming buhay tungo sa isang alamat ng kagitingan, inilalarawan ang mga kawal-kabayong nakatakdang mamatay bilang mga martir ng tungkulin. Ang mga romantikong paglalarawan ay naging bahagi ng pagkakakilanlang pandigma ng Britanya na humubog sa pananaw ng publiko sa digmaan sa mga sumunod na henerasyon. Nagbunga rin ito ng sariling mga kahihinatnan. Noong unang digmaang pandaigdig, marami pa ring kabataang lalaki ang naniniwalang ang digmaan ay isang marangal na pakikipagsapalaran, pananaw na nakuha mula sa mapiling alaala ng panahong Victorian sa mga labanan gaya ng Crimea. Parehong ginamit ng mga poster at talumpati ang diwa ng kabayanihan at sakripisyo na ipinakita sa pagsalakay ng Light Brigade. Ngunit sa halip na isang pakikipagsapalaran na puno ng mga romantisadong gawaing bayani at mga pagsalakay ng kabalyerya, noong 1914 ang mga ipinadala sa prente ay sinalubong ng maputik na trinsera, walang tigil na putukan ng artilyera at mekanisadong pakikidigma. Iyan ang naglalarawan sa malawakang pagpatay sa unang bigmaang pandigdig. Sa huli, ang digmaang Crimea ay naging babala at hulwaran din. Ipinakita nito ang epekto ng banggaan ng industrial na pag-unlad at tradisyonal na pakikidigma, pati kung paano hinuhubog ng opinyon ng publiko at mabilis na komunikasyon ang takbo at alaala ng labanan. Bagamat madalas itong natatabunan sa popular na kasaysayan ng mga sakunang sumunod noong ika-20 siglo. Sa Crimea nagsimulang mabuo ang makabagong panahon ng digmaan, kasama ang teknolohiya, burokrasya at propaganda nito. At ipinapakita kung paano nagtatapos ang mga taktika, estratehiya at romansa ng isang lumipas na panahon ng digmaan.